Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Pakibati muna ng inyong mga katabi ng magandang umaga. Sino na po sa inyo ang nakatatlong Misa de Gallo? Itaas ang kamay. Halos kompleto nyo pala. Congratulations sa inyo. Yung iba na hindi nakakompleto, na kulang ng isa o dalawa, okay lang yan. Pwede pang bumawi sa mga susunod na araw. Sabi nga po natin, nasa ikatlong araw na tayo ng ating Misa de Gallo. Ibig sabihin, mas lalong lumalakas na ang biyaya nating tinatanggap. At sa pagbangon natin sa ganitong oras,
ay patunay nga na may hinahanap tayo, may inaasahan tayo. At sa pagsasakripisyo nating ito, may sinasabi ang Diyos sa atin. May nais baguhin ang Diyos sa atin. Mga kapatid, mga nakaraang araw po, nung una at pangalawang araw ng ating Misa de Gallo, meron po akong mga ibinahaging mga salita sa aking pagninilay. At ito rin po ang gagamitin ko sa mga susunod pang araw. Bawat araw, may ibinabahagi akong salita para sa pagninilay. Noong unang araw po, ang salitang pinagnilayan, ang ibinahagi ko ay tungkol sa calling, pagtawag. Tinawag tayo ng Diyos, hindi dahil magaling na tayo, kundi dahil mahal niya tayo at mahalaga tayo sa Kanya. Ang paanyaya sa atin, ang paanyaya ng Diyos sa atin, halika, sumama ka sa akin. Lahat po tayo tinatawag. Meron man tayong iba-ibang tawag sa atin, pero iisa lang ang pinanggagalingan nito at galing ito sa Diyos. Tinawag tayo ngayon, mga nakarang araw, kung bakit narito kayo. Tinawag kayo ng Diyos. Yan ang rason kung bakit nandito kayo. Hindi aksidenteng nandyan kayo sa mga upuan ninyo, kundi tinawag kayo ng Diyos. At ano ang ginawa ninyo? Tumugon kayo sa pagtawag ng Diyos sa inyo. May rason kung bakit nandyan kayo. Nung pangalawang araw, ang salita ay hope, pag-asa. Sa gitna ng problema, kahirapan, kadiliman, kasalanan, pagkakamali, pinapaalala sa atin na hindi tayo iniiwan ng Diyos. May pag-asa dahil kasama natin siya. Kung babalikan po natin ang ebanghelyo natin kahapon, napakahaba, lahat mga pangalan. Pero sa bawat pangalan at pamilyang nabanggit dito, ito ay isang kwento. Kwento ng pag-asa, paglalakbay ng pag-asa. At kung idedetalye po natin ang mga pangalan na nabanggit kahapon, kung mapapansin ninyo, hindi lahat mabubuti. Ang iba nagkamali, may mga madilim na past, hindi perpekto. At ipinapaalala sa atin na si Jesus, kahit siya ay Diyos, dumating sa atin sa pamamagitan din ng pamilya. Pamilya. At hindi rin perpektong pamilya ito. Simula kay Abraham hanggang kay Jose, hindi lahat ng nabanggit perpektong tao. May mga pinagdaanan, may mga hamon, nagkamali, nagkulang. Pero mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin, merong pag-asa na ibinibigay ang Diyos araw-araw. Dahil kasama natin siya at hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ngayon mga kapatid, darating tayo sa ikatlong hakbang. Hindi sapat ang matawag, hindi sapat ang umasa. Ang tanong sa atin ngayon, ano ang gagawin natin? At ang sagot, nandito sa ikatlong araw ng ating Misa de Gallo. Ang salitang pagninilayan natin ay repentance, pagsisisi. At sa mas konkretong salita o wika, ang paggawa ng susunod na tamang bagay. Mga kapatid,
Sa ebanghelyo natin, narinig natin ang kwento ni Jose. Si San Jose ang sentro. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siya. At ito ang katangian ni San Jose. Kapag binasa natin ang mga ebanghelyo, wala tayong maririnig na salita mula kay San Jose. Dahil tahimik lang siya. Pero napakalalim ng kanyang pakikibaka. Makapangyarihan ang kanyang ginawa. Isipin natin ang kanyang sitwasyon. Si Maria, ang kanyang kasintahan, ay buntis. Sa kultura noong panahong iyon, malaking kahihiyan iyon. Pwede niyang ipahiya si Maria, pwede siyang magalit, pwede siyang magsabi, ayoko na, bahala na kayo. Pero mga kapatid, sabi nga ng ating ebanghelyo, si Jose ay isang taong matuwid. At ang pagiging matuwid ay hindi ibig sabihin na wala kang tanong, na hindi ka nasasaktan. Ang pagiging matuwid ay pinipili mong gumawa ng tama kahit mahirap. Ang unang plano ni Jose, lumayo ng tahimik para hindi mapahiya si Maria, para walang gulo, para walang iskandalo. Mga kapatid, dito pa lang ay itinuturo na sa atin, minsan ang unang hakbang ng pagsisisi ay hindi manakit kahit nasaktan tayo. Minsan pagsisisi ang hindi pagganti, ang hindi pagkalat ng tsismis. Hindi lahat ng laban ay kailangan ipanalo. Minsan ang tagumpay ay ang pagpili na gumawa ng kabutihan. Kaya naman nang magsalita ang Diyos, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip ni San Jose. At ano ang sabi? Jose, huwag kang matakot. Mga kapatid, pansinin natin, hindi sinabi ng Diyos, Jose, hindi ka masasaktan. Hindi sinabi ng Diyos, Jose, magiging madali ito. Ang sabi lang niya, huwag kang matakot. At dito natin makikita ang tunay na pagsisisi. Dito itinuturo sa atin ang tunay na pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Karaniwan iniisip natin na sa pagsisisi, ang pagsisisi, paghingi ng tawad, pag-amin ng kasalanan, pagmamakaawa. Tama naman lahat iyan. Pero kulang kung doon lang nagtatapos iyon. Ang pagsisisi o repentance ay nangangahulugang pagbabago ng isip at direksyon. Ibig sabihin, kapag mali ang tinatahak mo, dapat liliko ka. Kaya nga nung nagkaroon ng plano si San Jose, dahil may plano na siya, lumayo. Pero nang magsalita ang Diyos, binago niya ang kanyang direksyon. Binago ang plano. Tinanggap niya si Maria, tinanggap niya ang responsibilidad, tinanggap niya ang papel na hindi naman niya hiniling. Mga kapatid, ganyan din ang pagsisisi sa atin. Hindi lang ito pag-amin ng mali natin, kundi pagpili ng tama. Hindi po ibinigay ng Diyos kay San Jose ang buong mapa ng kanyang buhay. Hindi sinabi kung ilang beses siyang mapupuyat. Hindi sinabi kung kailan matatapos ang paghihirap. Isa lang ang utos. Gawin mo ang tama ngayon. Mga kapatid, minsan gusto natin ng complete instructions sa buhay natin. Sasabihin mo o itatanong mo sa Panginoon,
Lord, sabihin mo muna kung magiging okay ang lahat. Lord, sigurado bang gagaan ang buhay ko? Pero ang paraan ng Diyos ay madalas isang hakbang muna. Isang tamang desisyon ngayon, isang pagsisisi ngayon, isang pagbabago ngayon. Mga kapatid, ngayong Misa de Gallo, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang isang ugali natin na kailangan ng ihinto? Meron ka bang relasyon o ugnayan na kailangang ayusin? Ano ang kasalanan o mga kasalanan na matagal nang kinukonsinti? Pero hindi lahat kailangang matapos ngayong araw. Pero may isang bagay na hinihingi ang Diyos ngayon. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang maliliit na tamang hakbang. Ang maliit na pagsunod ngayon ay maaaring maging malaking biyaya bukas. Kung minsan po, gusto natin na kapag tayo ay nagsisisi, ang pagsisisi parang reset button. Kapag pinindot mo, okay na ang lahat. Maayos na ang lahat. Pero sa totoo lang, ang pagsisisi ay parang pagre-renovate ng bahay. Hindi isang araw lang. May kalat, may pagod, pero unti-unting gumaganda. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Nagpapatuloy, nagsusumikap. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Ngayon, inaanyayahan niya tayong magbago. At tulad ni San Jose, tahimik, hindi perpekto, pero tapat sa paggawa ng tama. Sa pagpapatuloy natin ng ating banal na pagdiriwang, paalala sa atin, kung kaya nating bumangon, magsakripisyo para sa Misa de Gallo, kaya rin nating bumangon at magsakripisyo mula sa kasalanan. Ngayong 3 araw, huwag nating tanungin, Lord, kaya ko bang baguhin ang buong buhay ko? Ang itatanong natin, Lord, ano ang susunod na tamang bagay na gagawin ko ngayon? At gawin natin ito sa tulong ng Diyos, sa tulong ng biyaya ng Diyos. Amen.